And what's up mga kabrainy? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel. And kung bago ka lang sa channel ko ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation, lalo po sa pagiging isang aircraft mechanic. At for today's video nga po, pag-uusapan natin ang pinaka-recent po, pinaka-latest na step-by-step process sa pagkuha po ng ating CAAP license, mapa AMT man yan o AMS para sa ating mga kabraining avionics. And bago ang lahat, gusto ko po muna syempre magpasalamat sa inyo. Big shoutout po sa ating mga bagong followers sa ating Facebook page, pati na rin po sa ating TikTok account, and syempre sa ating mga bagong subscribers dito po sa ating YouTube channel. Also, big thanks po and big shoutout sa aking dating estudyante, kay Sir Alexis Dane and kay Miss Kyla Aribon po nagpadala sa atin ng information patungkol nga po sa topic na ating pag-uusapan ngayon. And hopefully po makatulong ito lalo po sa inyo mga kabrainy na kumukuha or may balak na pong kumuha ng kanilang CAAP license. Again, mapa AMT man yan or AMS license. Alright, so simulan lang po natin mga kabrainy yung mga step-by-step process po sa pagkuha ng ating CAAP license, mapa AMT man yan or AMS. So pinakauna po syempre, step number 1 mga kabrainy is to make sure po na meron na kayo or prepared na and ready na po ang inyong mga documents. And kailangan po meron tayo nitong soft copy dahil isasend po natin to via email. Although pwede naman po mag-send tayo ng ating requirements on-site, pero dun nga po sa mga kabrainy natin na hindi agad makakapunta sa ating CAAP office dito sa Manila. So mas preferred po syempre na mag-submit po tayo online. So again, dapat meron po tayong copies nito. And apart from getting your soft copies ng mga documents, maganda rin po na meron kayong Xerox copy nito or photocopy nito para once kayo po ay pumunta na sa mismong CAAP office ay meron po kayong maipipresent kapag kailangan po. So bukod sa original, again, dapat meron po tayong copy. So una po sa mga requirement natin mga kabrainy for the document is yung 2x2 picture. So importante po mga kabrainy sa 2x2 picture natin na dapat po ito ay merong high resolution, mataas na resolution. Kagaya po sa ibang mga government IDs na nire-require, dapat po malinaw ang pagkakakuha. And marami naman pong mga pwedeng pagkuhaan ng ating picture. So make sure lang po na ito ay high resolution. And kailangan po yung expression natin doon sa ating picture ay syempre walang ibang facial expression. Syempre dapat maayos na nakabukas yung ating mata, walang nakakaharang sa ating mukha para kumbaga hindi po tayo magka-problema. Pwede pong ngumiti pero make sure na wag pong nakalabas yung ating ngipin. So tulad po sa pagkuha ng passport, pwedeng mag-smile pero dapat hindi nakalabas yung ating ngipin. Kailangan wala pong mga buhok na nakatakip sa ating mata, mapababae man po o lalaki na meron pong mahabang buhok, kailangan hindi po natatakpan yung mata natin. And kailangan syempre hindi nakataas yung kilay or any other expression po na hindi naman kailangan during sa pagkuha po ng ating picture. And sa mga babae po natin na kabrainy dyan, make sure po na kapag tayo po ay nagpa-picture, hindi natatakpan yung ating tenga. So hawiin lang po natin para makita po yung buong feature ng mukha natin. Importante rin po mga kabrainy na dapat tayo po ay nakasuot ng collared shirt. So very important po yan, no? Mga pababae man o lalaki, nire-require lagi syempre na formal. Kaya naman kailangan po naka-collared shirt po tayo. And most importantly mga kabrainy, dapat po ang ating 2x2 picture ay white background. Tandaan po natin mga kabrainy, walang ibang background or kulay ng background po para sa ating 2x2 picture kundi white background. Number 2 mga kabrainy, sa requirements po na kailangan natin i-submit once tayo nga po ay mag-request na ng permit para sa ating examination for the license is yung ating e-signature. So dahil ito nga po ipapadala natin via email, importante meron din po itong authentication. At magagawa po natin yan syempre sa pamamagitan po ng ating pirma. So marami naman po mga app na pwede natin gamitin para tayo po ay makagawa po ng ating e-signature. Make sure lang syempre na yung e-signature is nasa white background and black yung color, yung parang pinaka-ink po ng ating e-signature. Pangatlo mga kabrainy is kailangan po natin i-fill out yung application form na pwede nyo rin pong i-download sa CAAP website under the licensing department po. So i-download nyo lang po yung form na yon, gumamit po kayo ng PDF editor, i-edit nyo po yon, and then make sure po na kompleto. Kailangan nasagutan natin lahat po ng mga kailangang information doon sa application form. Meron po akong ginawang video patungkol po dyan. So ilalagay ko na rin po yung link dito sa ating description. And next po natin mga kabrainy, number 4 natin sa mga requirements is kailangan nyo po ng scan copy ng inyong TOR or transcript of records with
SO number para po sa mga kabrainy natin graduate or nagtapos po sa private school. So very important po yung SO number na yan mga kabrainy dahil yan po ay nanggaling mismo sa CHED at yan po yung magsisilbing proof or patunay na natapos po talaga natin yung ating course and tayo po ay qualified kumbaga na mag-take nga po ng lisensya. Again, AMT man yan or AMS. So again, kailangan po yan ay colored yung scan copy ng ating TOR with SO number. Panglima mga kabrainy is kailangan din po natin ng scan copy ng ating diploma or kung wala ka pong diploma dahil matagal nga po yan na ma-request, pwede po yung certificate of graduation. So again, kung walang diploma, pwede po ang certificate of graduation. Just make sure mga kabrainy na color din po. So again, colored po yung ating TOR, colored din po yung ating diploma. Dapat malinaw, walang naputol. Kung halimbawa yung ating TOR is 2 pages, so make sure na kompleto po yan. So yan po yung mga requirements na kailangan natin, mga documents na kailangan po natin na isi-send po natin para sa pag-request po ng ating test permit application. Alright, so kapag kumpleto ng mga kabrainy yung ating pong mga documents na nabanggit natin kanina, by the way, mabanggit ko lang din po, no? Dahil ang bago na pong tawag dito ngayon is test permit application. Kung dati po, I believe it's airman licensure, something like that po, AMT licensure or airman licensure po, no? Ngayon, ang tawag na po dito is test permit application. Dahil po, based na rin sa information na nabanggit po sa akin ng dati ko pong estudyante, si Sir Alexis Dane, na yung PEL nga po, na kung tawagin na kung saan dati kapag kayo po ay nagpasa ng requirements, ibinibigay agad ni CAAP yung PEL. Pero ngayon po, ibinibigay na po nila yung PEL which is halos katumbas din po ng lisensya natin once matapos na po natin lahat ng proseso. Theoretical exam, practical exam, na kumpleto na po lahat ng documents, dun lamang po tayo bibigyan ng PEL. Kasi yung PEL po, o yung personal licensing number po is unique po yan for every airman personnel. So, mabalik po tayo sa step number 2 natin mga kabrainy. Kailangan nyo pong i-attach syempre lahat po ng document na yon. So, mas maganda po naka-PDF na siya para hindi siya ma-edit once ma-receive po ng syempre ng taga-CAAP yung ating pong mga files or mga document po. Suggestion ko rin mga kabrainy, when it comes po doon sa inyong TOR and diploma, mas maganda pagsamahan nyo na lang po sa isang file. So naka-PDF naman yan, unahin nyo siguro yung diploma, then followed by the TOR kung 2 pages, 3 pages, or kung ilang pages man yan. And then the rest po, lagyan nyo po ng mga pangalan. Usually po, ang ginagawa ko dyan, halimbawa sa diploma, nalagyan ko po ng apelido ko, Magango, and then underscore diploma. Magango underscore TOR. Para at least alam nilang lahat po yun ay magkakasama. Para kung ida-download mo yan po yan, ni CAAP para po ilagay sa kanilang database, hindi rin po sila mahihirapan. So again, i-attach po natin yung mga file yan. Importante po ito mga kabrainy, no? I-send po natin to sa kanilang email address which is airmanlicensing@caap.gov.ph. So sundan nyo lang po ito mga kabrainy. Yan, nakalagay po sa ating screen. Ipopost ko rin po yan mga kabrainy sa description po ng ating video na to para mas madali po nating makuha. So again, that's airmanlicensing@caap.gov.ph. Make sure po na tama para hindi po masayang. Baka mamaya nag-aantay kayo ng reply mula sa CAAP pero ang tagal dumating baka mali po yung email na pag-sendan ninyo. So make sure po na dyan nyo po siya isi-send. And again, makaka-receive po kayo ng information syempre coming from the CAAP kung kumpleto, may kulang, may dapat baguhin, may malinaw or whatsoever po, makaka-receive po kayo ng information as well as for further instruction po. Hindi ko lang masabi kung gaano kabilis po yan, but give it a couple of days or maybe a week, pinakamatagal na siguro, para makareceive po kayo ng reply once nag-send po kayo ng mga requirements. And again, kaya nga po importante kumpleto po lahat ng requirements para hindi masayang yung paghihintay natin, hindi masayang po yung paghihintay natin sa reply coming from the CAAP. At least once you send po yung lahat ng documents, pag na-receive nyo po yung reply, diretso na po kayo sa next process. So number 3 mga kabrainy, sa step natin, once naka-receive na po kayo ng email, kompleto na po lahat, then you are ready po to secure a schedule. So ito po ay very important, nabanggit nga po sa akin ito ng dati ko pong estudyante, si Ms. Kyla Aribon. Again, thank you very much ma'am for this information po. So importante po na makapag-schedule po muna tayo dahil although nabanggit ko po, I believe meron mga nagtanong sa akin regarding sa pagkuha po ng exam schedule, nabanggit ko po doon na mas maganda pumunta po tayo on-site. Pero nabanggit din sa akin ni Ms. Kylal from the last time po na pumunta siya for CAAP, mas piniprefer po talaga ni CAAP na tayo po ay mag-schedule online, and kapag tayo po ay pumunta mismo sa CAAP, dapat meron na po tayong schedule. So as for the scheduling po ng exam sa step number 3 natin, doon po kayo mag-schedule sa AEB. Ayan po nakalagay dito, aeb.caap.gov.ph//
scheduling. So make sure po na dyan nyo po isi-send o dyan po kayo pumunta para mag-register and mag-secure po ng schedule. If I'm not mistaken po, sa pag-schedule ng exam, kung dati dalawang subjects lang per day, I believe ngayon pwede na po ang 3 hanggang 4 na subjects per day. Kung kaya naman pong i-take, kung nakapag-review, nakapag-prepare naman tayo, then let's do that po para hindi agad masayang. Lalo po doon sa mga kabayan nating siyempre malayo, like coming from Cebu, from Davao, mga Visayas and Mindanao provinces po. So kung malalayo, mas magandang sa isang linggo matapos natin kung kaya naman. So yun po, again, aab.kaap.gov.ph/scheduling. That's number 3 po sa steps natin para sa pagkuha ng test permit application. Next natin mga kabayan, number 4 po sa steps na kailangan natin gawin para po sa pag-apply natin o pagkuha nga po natin ng ating AMT or AMS license is once kayo po ay nabigyan na po ng permit o na-process nyo na po lahat, of course, kailangan nyo pong magbayad. And sa pagkakatanda ko po, as for the payment, nire-require ni KAAP na on-site ang magiging payment. So, ang question dyan, paano kung kami po ay galing sa Visayas or Mindanao provinces? Hindi ko po sure kung pwede po siyang online kasi from the last time na nagbayad po ako is sine-require, nakita ko po doon na pinopost talaga ni KAAP, nakalagay mo sa cashier nila na dapat doon lang po mismo mag-transact. So, kung meron po kayong mga tropa, kakilala na pwede po magbayad on your behalf, then try po natin. Pero mas maganda pa rin po na magbayad po tayo doon mismo sa KAAP. So, pinapayagan naman po yan na magbabayad po kayo sa oras na po or araw na po na kayo po ay kukuha ng exam. So, importante lang po na meron muna kayong schedule and then pag pumunta po kayo doon, agahan na lang natin para makapagbayad po tayo and from there, you can take your examination. As for the payment po, it's 230 pesos. Give or take, meron po yung 12% VAT syempre for the government fee. So, lahat na po yung subject na yan. So, sa ating pong AMT and AMS, meron po tayong 5 subjects na pare-pareho. So, nandiyan po yung Air Law, Natural Sciences, Aircraft Engineering, Aircraft Maintenance, Human Performance. So, 230 pesos po yan each, mga kabrainy. For the AMT ratings po, syempre nandyan yung Airframe and Power Plant rating. So, a total of 7 subjects po yan. And as for the AMS naman, nandyan po yung Limited Airframe, Limited Power Plant, Avionics, and Specialized Services. Lahat po yan, mga kabrainy, is 230 pesos each, again with 12% tax po. So, ready na lang po tayo ng pambayad natin. And then, later on po, as far as the test report, kung natapos na kayo halimbawa sa lahat ng exam, meron din pong bayad yung test report which I believe is nasa 140 pesos, give or take po. So, pwede nyo bang bayaran lahat sabay-sabay? Pwede naman po. Pwede nyo naman pong bayaran siya each subject kung kayo po halimbawa ay magte-take na ng exam. Pwedeng lump sum, kumbaga lahatan na, or pwedeng pakonti-konti. So, depende po rin po syempre sa budget natin. So, that's number 4 po, no? Sa pagbayad po. And make sure mga ka-brainy, syempre, pag kayo po nagbayad, itago natin yung resibo. No? Make sure po na itago natin yung resibo kasi yan po yung magiging proof natin para tayo po ay payagan pagkuha na po ng exam. So, number 5, mga ka-brainy, sa step number 5 natin, no, is of course, ito na po yung araw na magte-take na po kayo ng exam. So, syempre, make sure po na tayo po ay nakapag-prepare, nakapag-ready po tayo, na meron tayong enough na tulog, nakakain tayo ng almusalan. Dapat maaga po tayo dun sa office kasi syempre, marami din po nagte-take ng exam. So, as for the examination po, no, 75% pa rin po yung passing grade natin. Yung examinations po ay merong time limits para po sa ating 5 minor subjects. Meron po siyang total of 30 items. And doon naman po sa ating major subjects, meron po siyang 50 items. So, 75% po yung passing. Siyempre, mas maganda kung mas mataas or kung ma-perfect natin, the better. But as long as you make it to 75%, so that's the passing grade po. And as far as dun sa mga subjects po, gagawa na lang tayo ng bagong video, updated video po para sa mga subjects as far as preparation po sa pagkuha mismo ng exam na on your examination day. Alright, so step number 6 na tayo mga ka-brainy. Nandiyan na po syempre once na kompleto na po natin lahat ng subject, lahat ng exam. Again, 7 subjects po yan for AMT. Sabi nga po natin kanina, pwede nyo po siyang matapos within 1 week kung talagang nakapag-ready po tayo, nakapag-aral po tayo ng maayos. And syempre, with God's grace, with God's guidance po, ay one take na natin lahat. So, number 6 po sa step natin is of course, kailangan nyo pong isubmit yung result po ng inyong theoretical. So, gagayad naman po kayo syempre kung paano nyo po siya isasubmit mismo doon sa KAAP, and kailangan nyo lang pong mag-antay ng test report which is nabanggit ko kanina, nasa 140 pesos po yung bayad pag kumuha po tayo ng
test report. And then kailangan nyo po muna i-submit yan dahil from there po syempre ilalagay yan ni Kaap sa kanilang database, and yan din po yung magiging ticket ninyo para naman kayo po ay makapag-request ng skill test permit or para po sa ating practical. So importante na dapat pasado muna syempre lahat ng theoretical, meron na po kayong test report. From there, pwede na po kayong mag-apply para naman sa skill permit or skill test or practical test permit. Alright, so pang-pito mga ka-brainy, number 7 po sa step natin, no? Sa pagkuha po ng AMT and AMS license natin is of course, kailangan nyo pong kumuha ng schedule mismo doon sa mga skill test facilities, so or skill test center kung tawagin natin. So yes po mga ka-brainy, kayo po mismo ang kukuha. So ang kukunin nyo lamang po sa Kaap is yung skill test permit, pero yung scheduling po is mismong sa school na po. So as of the moment po, ang mga schools po natin is nandyan po si PATS, nandyan po si FIATI, nandyan po si Omni. For PATS po, again, this may vary po, no? Pero roughly po, ang skill test fee natin for PATS College of Aeronautics is 2,000 pesos. For FIATI is 3,800 pesos. For Omni naman po sa Clark is 4,000 pesos. So, yung practical test availability po, syempre nakadepende rin doon sa availability ng mga equipment na gagamitin, availability ng, kumbaga, DME or instructor na magpapa skill test po sa inyo. And of course, it's subject po syempre doon sa conditions na meron po yung bawat test facility. So PATS, FIATI, and Omni. So it may subject to change po. So check na lang po natin. But for the moment po, as of now, this is the three companies, this is the three schools rather, skill test facility po na nag-offer ng practical para sa ating AMT and AMS license. Alright, so next natin mga ka-brainy, that's number 8 po. Step number 8 natin, no, is kailangan yung i-ready again yung mga documents po ninyo, and kailangan nyo itong i-submit during the practical. So yung test report na request natin from the Kaap, which again is 140 pesos roughly. Yung scan copy po ng TOR diploma natin or certificate of graduation, kailangan nyo rin po yun. Siyempre, kailangan nyo rin po ng both photocopy and original nun. Magdala lang po tayo para sigurado. And then of course yung ating pong form application to Airman Personal Licensing, yung Form 542 kung tawagin po natin. Pwede nyo po siya again, as mentioned kanina, i-download mismo sa website po ni Kaap. So make sure na fill out na po lahat yan, kompleto na po. Kung meron man po kayong meron man pong part doon sa form na medyo alanganin po tayo, so again, meron po akong ginawang video patungkol dyan, or you can send me an information na lang po, you can send me a question po dito sa ating YouTube channel or maybe sa ating Facebook page po para matulungan ko kayo sa pag-fill out ng form natin. So that's step number 8 po. Again, dalhin po natin yan sa araw po na ating skill test, sa araw po nating practical. So your test report, scan copy ng TOR diploma, and of course yung inyo pong 542 form application para sa Airman Personal License. Alright, and the last but not the least, definitely mga ka-brainy, this is step number 9. Step number 9 po, once pasado natin lahat, syempre yung practical po, kailangan nyo lang bayaran yung tinatawag nating license fee, which is 700 pesos. For the longest time, 700 pesos po ito. And I believe sa renewal, it's also 700 pesos. Sa cashier po mismo ni Kaap. Again, ito po ay hindi babayaran sa facility center or test center, kundi sa mismong Kaap office po natin babayaran yung license fee na 700 pesos po. So, submit yung lahat ng result po ninyo. May mga cases po na ikaw mismo ang magsasubmit sa Kaap ng skill test result. But most of the time po, si DME po or si school po or si test facility ang nagsasubmit po niyan sa Kaap. So, kailangan nyo pong isubmit yung result ng yung skill test, license fee receipt, syempre, which is yung 700 pesos na binayaran po natin, along with other documents doon sa Kaap po, which is nasa licensing department. I believe window number 1 po yan. And then, as for the schedule naman ng releasing po na ating lisensya, so ipoprovide na lang po sa inyo yan mismo ni Kaap. It may take a week or 2 or maybe maximum a month po para ma-release or makuha po natin yung mismong license card po natin. So that's the last step po mga ka-brainy, step number 9. Para nga po dun sa step-by-step process natin sa pagkuha po ng ating test permit application. So again mga ka-brainy, highlight lang po natin, make sure po na meron na kayo ng lahat ng mga documents, 2x2 picture, e-signature, application form, scan copy po ng TOR na merong SO number sa mga private school graduate, colored, and scan copy po ng diploma, colored, or certificate of graduation, colored din po. Make sure na i-attach po natin lahat ng mga files na yan. And nakalimutan ko po banggitin mga ka-brainy, ang ilagay po natin doon sa subject na ating email is request for or test permit application rather. Pwede pong test permit application ang ilagay po natin doon sa subject na ating email, and then send po natin yan sa airmanlicensing@kaap.gov.ph, and then mag-request po tayo ng schedule sa aeb.kaap.gov.ph,
ph/scheduling. And then after that, make sure to pay syempre yung inyo po examination fee. That's 230 pesos po sa lahat ng subjects. 5 minor subjects for AMT and AMS. 2 major subjects for AMT ratings, airframe and power plant. And para naman sa AMS, nandyan yung limited airframe, limited power plant, avionics, or specialized services po. So, yan po yun. And then test report is 140 pesos. You have to take your example, which is 75% passing rate po. 30 items para sa minor subjects, 50 items rather para po sa ating major subjects. Once kompleto na po, pasado na lahat ng theoretical, kumuha po tayo ng test permit, and then secure po tayo ng schedule sa mga facility test center natin. Again, PATS, which cost 2,000 pesos, FIATI, which is 3,800 pesos, Omni, which is 4,000 pesos. And make sure na dalhin nyo po yung inyong test report, scan copy ng TOR and diploma, colored po, or certificate of graduation, yung ating pong 542. And of course, once kompleto na po lahat, you have to pay 700 pesos para sa license fee. So, yan po mga ka-brainy, ang ating pinaka-recent po na step-by-step process sa pagkuha po ng ating AMT or AMS license sa CAAP po. And yan po mga ka-brainy, ang ating pinaka-latest na process po no, sa pagkuha nga po ng test permit para sa ating AMT or AMS license po. Again, maraming salamat po sa dati kong mga estudyante po, sa ating mga ka-brainy, kay Sir Alexis Dane and kay Miss Kyla Aribon po sa pagpapadala sa atin ng mga information na to. And sa inyo mga ka-brainy, I hope nakatulong po and makatulong po itong video na to para sa inyong pong journey sa pagkuha po ng inyong license guidance po. Kung meron pa po kayong mga question, just send me a comment po or maybe a private message po sa ating Facebook page, and susubukan ko po, pipilitin ko po syempre makapag-reply sa inyo. Pag basta hindi lang po tayo busy, definitely nagre-reply naman po tayo mga ka-brainy. And magpo-post na lang din po ako ng mismong complete process po nito, no? Para bukod sa video, meron din po kayo mismong copy. Siguro sa description na lang po ng video natin. So again, maraming salamat po mga ka-brainy. Please subscribe po sa ating channel. Please follow our Facebook page and our TikTok account po. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. God bless us all. Bye for now.